talata at sa muli magandang umaga sa inyo. Okay. So, tinalakay nga sa ating bidyong panturo na pinanood ang pangunahin at pantulong na kaisipan. Okay. So, muli, napakahalaga na matukoy natin ang pangunahing kaisipan dahil ito ay isa sa mga senyales ng ating pag-unawa sa ating binasang akda o text. At muli, ang pangunahing kaisipan ay tumutukoy sa nais sabihin at ipaunawa ng sumulat tungkol sa isang paksa. So, karaniwang matatagpuan ito sa unahan at hulihan ng talata. Pero gaya nga ng ating napakinggan, ng ating pinanood na bidyong panturo o hindi lamang laging nasa unahan. Kasi dati, kapag sinabi nating pangunahing kaisipan, ang iniisip natin, laging nasa unahan ito. Matatagpuan o makikita. Okay? So, balik gaya ng pinaliwanag natin, hindi ito laging nasa unahan. Maaari rin itong matagpuan sa bandang hulihan o sa wakas ng talata. Okay? So, pangunahing kaisipan, muli, yan ang tinatawag nating main idea sa English. Okay? Susunod, meron din tayong tinatawag na mga pantulong na kaisipan o yan naman yung mga supporting ideas. So, pag sinabi nating supporting ideas o pantulong na kaisipan, ito ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon o mga detalye na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Ito rin ay gumagabay sa mambabasa upang maunawaan ang nilalaman ng talata. Okay? So, kung yung pangunahing kaisipan, yun yung pinakalayunin ng manunulat o yung nais ipaabot ng manunulat o may akda sa atin, ito namang mga pantulong na kaisipan. Ito yung kumbaga sa isang putahe, di ba? Ito yung pinaka mga rekados o yung mga sahog. Di ba? Halimbawa, nagluto tayo ng tinolang manok. Yung ating pangunahing kaisipan ay yung manok. Okay? Yung ating pantulong na kaisipan, okay, ay yung mga tawag nito, sayote, dahon ng sili, luya, sibuyas. Okay. So, yun yung mga pantulong na kaisipan o yung mga karagdagang impormasyon patungkol sa pangunahing kaisipan. O, natakam ba kayo? Nagutom na ba kayo? Okay. So, yun ay isang magandang halimbawa. Okay. So, gayon din, syempre, sabi natin, kung alam na natin yung pangunahing kaisipan, alam din natin yung mga pantulong na kaisipan, ito ay makatutulong upang tayo ay makapagbuod. Okay? O makapag-summarize sa tinatawag natin sa English. Summary, buod. Okay? So, ang pagsasalaysay o pagbabahagi ng mga mahalagang datos, impormasyon o kwento sa sariling pamamaraan mula sa napanood, narinig o nabasa ay tinatawag na pagbubuod. So, kapag tayo po ay nagbubuod, hindi po kinakailangan na tinatawag natin word for word o verbatim yung ating pagbubuod. Okay? So, ito po ay base sa ating pagkakaunawa. So, gagamit tayo ng sarili nating salita. Hindi kinakailangan na yung mismong sinabi o yung mismong salita na ating nabasa, yung ating gagamitin. Okay? Sarili nating pagkakaunawa. Yan. Sige, sige, bago tayo dumako sa ating pagtataya, sige, meron bang tawag nito, katanungan? Meron ba munang tanong kaugnay sa ating paksa ngayong araw? Meron bang tawag nito,